Ang lingap mo'y hahanap-hanapin sa entablado minsan ay sa akin. At kung ako ay malimutan, kahit sa awit ko man lamang, iyo sanang matandaan bago tuluyang lumisan na minsan ang minahal ay ako. Hi mga ka-Pilipino! Ako si Kathleen Quinto, isang babae, isang anak, at higit sa lahat ako ay isang Pilipino. At ako ang makakasama sa panibagong pahina ng Kwentong Pilipino. Tayo ay Pilipino, naiiba sa buong mundo. Welcome sa Kwentong Pilipino. Dito matutunghayan natin ang iba't ibang kwentong tatak Pilipino. Thank you sa pagtanggap ng aking imbitasyon na maging bahagi ng Kwentong Pilipino. Thank you so much. It's my pleasure and honor to finally meet you in person. Yes. Ayan, sa mga ka-Pilipino, no, siya ay nakasama ko po sa puno. So, ngayon po, makakasama natin siya para magbahagi din ng kanyang Kwentong Pilipino. Kat, kumusta ka? Okay naman, these past few days, medyo busy. Because I'm in my second month, if I'm not mistaken, sa aking corporate work. And yeah, I've been doing events as well, aside from my corporate day job. And yun, just trying to explore more things, whether it's aligned or not, on my passion. Ano ang naging turning point mo upang pansamantalang tagpuran ang pag-awit ikaw ay pumunta sa corporate world? Okay. So, after I graduate, while I was, nasa transition ako ng graduating period, nagkukumu pa rin ako nun, and I'm starting to do events outside, which is sa RJTV. And I did that for 2 years. Sabi ko, after my graduation, siguro, pursue ko muna yung passion ko. Kasi ang course ko is not aligned with singing and dancing. It's more of like diplomacy, yun nga, office work. Pero, na-realize ko rin while doing events is that may point din yung mother ko na I need to really be practical when it comes to earning as well. Na mas makakuha ka ng more stable job. Maybe I can try naman. So after that 2 years, I realized na okay, I think marami kasi akong gustong makuha. Like, I wanna have my dream car. I wanna live alone. I mean, independently here in Manila. And I really can't do it yet since I'm still building my name with just pure events. Well, kung may opportunity or like mabigyan ako ng mga higher paying opportunities, okay lang. But with the current state of everything or my life right now, na-realize ko na, okay, I think I need to start doing corporate. Just for me to try, test the waters. At least there, it's stable. It's not, hindi man siya ganun kataas yung paying or yung salary, or let's say, since kayang-kaya ko siyang kuhain 3 events. We put it in that context, diba? Pero, at least there's tuloy-tuloy yung pagkuha ko ng money. Or like, yeah, I can sustain my everyday life here in Manila. Kung babalikan mo yung mga panahon na ikaw ay lumalaki sa Laguna, ano ang maituturing mo pinakamasayang bahagi mo doon habang lumalaki ka sa Laguna? Pinakamasayang bahagi for me is siguro hindi na masyadong relevant ngayon kasi uso na ang mga phones. Pero before, when I was in Laguna, I had a whole block of playmates. So while I was growing up, I'm with my friends. After school, laro with friends. Siguro naranasan ko maging batang kalye. No. In a way. Correct. Yes. Which Okay, is...
Sa pagkakaalala mo, paano mo kailalarawan ang iyong pamilya? Pamilya ko, they are actually, siguro in one word is, accepting. Okay. Oh, they accept whatever I wanna do. They support kung ano man yung dreams ko sa life, kung ano gusto kong gawin, kung saan ako masaya. And they might be strict, but they give me conditions for me to really pursue what I really want. So they are very supportive and accepting. Kumusta? Kumusta ang naging isang anak ng pamilya? Siguro let's say, it might be a privilege na wala akong kapatid. Kasi syempre, the attention is all on me. Pero, in a way, sometimes, actually, sinasabi ko rin sa parents ko na, gusto ko ng kapatid. Kasi, syempre, kailangan magpausap, magsusunod-usap. Pero, as I grow up, na-realize ko na I can treat my friends, or even my parents, as my best friends. Right? So, hindi ko na kailangan ng kapatid para ma-realize na may nagamahal or may makakarelate ako sa isang tao. So, habang lumalaki ka, hindi ba naghahanap ka ng ibang pagmamahal bukod kayong magulang dahil nag-iisa ka lang? Oh, I mean, dun ko natagpuan sa mga friends ko. Thankfully, I have best friends that I really treat as sisters and brothers. And sila na yung nag-fill in ng brotherly or sisterly love sa akin. Sorry, ito ba? Brotherly love sa akin. Okay. Pero hindi ba ito naka-apekto sa paglaki mo? Hindi ba siya naging daan upang magkaroon ka ng kalituhan kung ano ang magiging gusto mo sa buhay? Oh, well, it affected me in a way na parang wala akong magkaroon parang hindi ako makapag-converse kunyari sa bahay, mag-isa lang ako and I really wanna converse with other people or kung may kapatid ako, at least ma-open ako sa kanya wholeheartedly na ito yung gusto kong gawin, kung ayaw ni mama, mga ganung simple things. Pero nakuha ko rin kasi siya sa mga friends ko eh. Which is thankful ako na I have a circle of friends na very accepting. Just like, parang naging kapatid ko rin. Ilang taon ka nung nalaman mo, binigyan ka ng Diyos, ng gininto ang boss? Oh, I started singing when I was 4. Yes. Okay. Oh, napakabata pa. My father discovered me na kaya kong, or may potential akong kumanta. So, nanonood ako nung Bituing Walang Hinging. Just mentioned right before na sinasabayan ko yung track ng kanta. Sina Sharon kaya tayo yung papanood. Tapos yun, discover ng father ko na, nasusundan niya yung OST. Okay, enroll natin siya. So, open sila to really help me hone that talent. Hanggang sa I fell in love with it, tuloy-tuloy na siya. Okay. No, so, bata pa lang talaga, doon, sinuportahan ka na ng tatay at nanay mo para mahulmay yung mas lalong gumanda yung boses mo. Yes. At naalala mo ba kung anong unang kanta na memorize mo yung kanta? Ang pinakauna kong, the first song that I sang is Bituing Walang Hinging, but ang pinakauna kong pinerform na alam ko ay Reflection by Lea Salonga. Baka gusto mag-acapella siya ng Reflection. Few lines lang para sa mga nanonood sa atin. Okay, sure. Who is that girl I see staring straight back at me? Why is my reflection someone I don't know? Okay. Iyan yung unang itinanghal na kanta na Reflection. Sa pag-uusap natin ngayon, ano ang reflection mo sa sarili mo ngayon? Ang reflection ko sa sarili ko ngayon is I am in the state na dati nung kabataan ko ay dinidream ko lang. So I actually made a content about that sa TikTok. I compiled videos of me performing recently as a princess. Then parang ang nakalagay doon,
why are you so pressured? Yeah. Who are you trying to impress? Tapos nilagay ko yung photo ng kabataan kong kumakanta. So nakita ko na parang, I hope my old self is really proud of me, that she can see, or if I can see my reflection right now with the younger self, and makausap ko siya, I really hope that she's proud. Iko-connect ko lang yung reflection dito sa magiging thought mo. Ikaw ba, sa sarili mo, natatakot ka na darating yung araw na maaaring hindi matupad ang pangarap na maging tanyag na mga awit ko? Nagkaroon ako ng thoughts na, oh my God, nandito na lang ba talaga ako? Like, just working 8 to 5 in the corporate world, not singing daily. Pero, I just surrendered it. I mean, everything to the Lord. May takot, pero nandun din yung, faith. When it comes to na, parang, okay, I will make a way, pero thy will be done. Para na si Lord. Basta ako, every time na may binibigyan opportunity, grab. Buo bang puso mo nun na pantamantalang talikuran yung pag-awit? Honestly, hindi. Kaya nga, I'm still, actually, hindi ko rin siya naman totally tinalikuran since I'm doing events right now. Kasi hindi ko talaga kaya. Hindi ko kaya hindi umaawit in one day. Siguro kung sa CR ako umawit o sa hallway ako umawit, I will be singing my whole heart. Pero, nung pumasok ako sa corporate, I just thought of my mom and my dad na parang, okay, I really need to, if not prove them, na okay, kaya ko naman gawin to for them. At least, I'm just taking it as a learning experience, or para bang ma-experience ko naman dito sa corporate world. Test the waters kung tatagal ako dito o hindi. Ganon. Yeah, may ganong faith. Okay. Yep. Siguro natural yun na nararamdaman, lalo na yung mga baguhan na pumapasok sa industriya ng musika. Kahit naalala ko, naibahagi mo din sa akin ang kwento kung saan napunta ka din sa teatro. Pwede mo bang ilarawan sa amin, o ipaliwanag sa amin, paano napunta ka sa mundo ng entablado o ng teatro? Ng teatro. So, way back. Okay. Trivia. Ang first love ko talaga is dance. So, I dance. I started ballet when I was 3 years old. Then, eventually, I started singing when I was 4 years old. And then, I started doing jazz lessons when I was 5 or around that age. Then, hanggang sa school ko, nagkaroon ng opportunity for theater. So, plays naman siya straight. Ay, hindi. Actually, musical theater din siya. Okay. So, I studied in Montessori Children's Workshop wherein nagkaroon ng collab with an organization outside na handles theater workshops. So, nagkaroon kami ng theater class, and then ko na-realize na, oh, okay, I can combine my singing, my dancing, and eventually learn how to act. So, hanggang sa na-realize ko, may musical theater pala, hindi lang puro straight play na script lang. O, edi ayun. So, tinry ko na mag-explore in that genre hanggang sa I fell in love with the musicals. I learned about Broadway, I learned about West End movies na with music, hanggang sa dumating ng point, okay, I want to be a theater artist. I want to try this. So, I auditioned. I actually didn't audition. I enrolled sa workshop. Isang leap of faith talaga yun. Masasabi mo bang pinakaswerte ka na dahil lahat ng iyong ginugusto o sinusubukang mga linya ng pagiging professional, nandiyan yung mag-iwan? Yes, masasabi ko na I am really blessed to have them as my parents. It's not only because they are loving, but they are also accepting. Just like what I said a while ago, they are very accepting when it comes to my decisions. Pero like, hindi nila, ang sinasabi nila sa akin na we have to really balance it. So, hinahayaan nila ako. But at the same time, they're still plugging these values and this base experience nila na you really have to be practical. You could pursue your passion, pero think about this, think about that. Ganon. So, nandyan sila upang gabayan ka. Yes, no? Not to dictate. Yes. Para sa iyo ba, mahirap ngayon mamuhay na malayo sa kanila? Actually, oo. Especially yung mga first time ko. I started living independently nung college ako. Talagang
ikaw lang eh. Like, Oo. the decisions, how you budget your money. Actually, dun ko siya natutunan. Siguro dito natetest yung decision-making skills. Dito na-test yung decision-making skills. And also, dito rin na-test yung strength ko. So, dun mo na malalaman na ma-realize mo pag nasakit ka na may tama nga si mama, dapat di ako nagpaulan, dapat kumain ako ng gantong oras kasi sumasakit siya. Ganun. Nakakamiss din. Kumbaga hinahanap mo nung pagkalina, especially kapag may dinaranas ka sa pangkalusugan. No? Yes. Hanggang kailan mo masasabi na kaya mo nang mamuhay na mag-isa, na wala siya? Hindi ko masasabi na kaya ko talagang mamuhay na wala sila. Pero, I am conditioning myself na their lives is, alam mo naman, na dadating pa rin sa point na, pupunta sila sa kabilang buhay, which is, I really have to accept because my mother's getting old. She's already 71, 72, and my father is around that age as well. And they're training me, actually, kaya siguro medyo lumuluwag na sila sa akin para makita nila or at least mapanood nila from afar na okay, kaya na. Kaya na. With or without me, kaya na. Kasi syempre mahirap din. I know, kaya sila sobrang strict before because I'm an only child. At balikan ko, may tuturin mo ba ang sarili mo na mabubuting anak? Siguro, I try my best. May mga times na syempre pasaway. Kasi nga, syempre, strict parents. And minsan, hindi align yung gusto ng parents mo sa gusto mo. Pero, na-realize ko na as I grow up, I really need to be understanding with my parents. Syempre, sila yung nagdaan na sa ganyan, di ba? Sa growth, sa kabataan, hanggang sa pagtanda. So, may perspective na sila. May ano na sa right to say na, ganyan kasi, yun yung mangyayari kung yan yung encounter mo, ito yung mangyayari, ito yung possible na mangyayari. Ikaw ba? Hanggang ngayon, na habang nag-uusap tayo, anong unang pumapasok sa isip mo na mga payo nila na kailanman hindi mo nawawala sa pang-araw-araw mong buhay? Yung payo na hindi ko makakalimutan is to always, medyo Catholic kasi yung fam ko, so is to always pray. Not because of just, wishing this or wishing that, but in every decision you make. Ano yung isang pagkakamali mo na talagang humingi ka ng tawad sa magulang mo? Siguro, parang, for example, I'm not gonna really dwell into details, pero I was a victim of peer pressure. Okay. So, which led me to having a offense sa school. So, ano na to? Senior high college. So, nalaman ng parents ko. Both, even my father, nakarating sa kanila. And grabe yung plead ko sa kanila na, really sorry kasi na-pressure ako. I didn't think well. I didn't decide well. Tapos parang sabi nga, sa school pa lang yan. What happens if you're already outside? Kaya thankful din talaga ako sa parents ko na nagalit sila. Yes, of course, nagalit sila. Correct. And nagkaroon ng parang moment na parang hindi kami masyadong okay. Pero, thankfully na they had this, pa rin kumangkal, na ready silang sumalo. Kapag sa'yo kahit nadapa. And tinanggap nila pa rin ako, and they just let it be. I mean, okay, this is a lesson for you. Tandaan mo. And yun naman, nagamit ko naman siya. Especially right now. Kung mabalikan mo yung 7 taong gulang na Kat sa Laguna, ano yung may tutuloy mong pinakamasayang kwento mo doon na kasama ang magulang mo? Pinakamasayang kwento when I was 7 years old. Siguro my first, yun din yung time na first mall show sa Santa Rosa. Doon ko, first time na nakita yung parents ko watching, videoing me. So I was like so happy and I just sang my heart out. And okay, ito pala. Doon ko rin na-realize actually na parang nakita ko yung friends ko, first time nila ako makitang on stage. Siyempre, mall show yun, daming tao. First big crowd, kumbaga. Most iconic moment in my life that time.
Because parang feeling ko talaga artista ako. Feeling ko, ano ako nun, like concert level. So sobrang saya ko kasi I get to experience that. Mukha, may nihanda akong mga salita na pagpipilian mo lamang kung ano yung babangkin ko ng mga salita. Okay? Ito po ay ginagawa ko na talaga doon sa Kumu. Pero, dahil nga po, ako ay natatense dahil si Kat ang makakausap natin ngayon. Grabe naman. So, nagkaroon tayo ng cue card for the first time sa episode. So, katanda ka na ba sa dalawang salita inihanda ko sa iyo? So, may 15 salita akong inihanda. Mamimili ka lamang kung anong salita ang mas naglalarawan sa iyo. Okay. Okay. Maganda o mabait? Oh my God, mabait. Madilim o makulimlim? Makulimlim. Umaga o gabi? Umaga. Teatro o telebisyon? Ngayon, teatro. Pag-arte o pag-awit? Oh no, pag-awit. Pangarap o pag-ibig? Pag-ibig. Kayamanan o katanyagan? Katanyagan. Pamilya o kaibigan? Pamilya. Iiyak o tatawa? Tatawa. Sumusuko o lumalaban? Lalaban. Laguna o Manila? Manila. Lulubog o lilitaw? Lilitaw. Simula o katapusan? Simula. At ang panghuli, mahinhin o magaslaw? Alam, magaslaw ako eh. Itong tantang babang ako, nais kong balikan mo ang kwento kung ano ang mahalagang epekto nito sa buhay mo. Ang minsan ang minahala ikaw. Oh. Gaano kahalaga sa iyo ang tantang ito? Pag ikokalay ko lamang, ang minsan ang minahal ay ako. I actually relate on the lyrics. So, minsan ang minahal ako. Like, pag bumalik ba ako sa full-time ng pagtateatro, tatanggapin ba kaya ako nila? Ganong concept. So, mahal ba natin balikan yung kantang yon sa pag-awit mo ngayon ng minsan ang minahal ay ako? Okay. Itong whole chorus na to is very relatable to me right now. Kantayin natin. Ang lingap mo'y hahanap-hanapin sa entablado, minsan ay sa akin. At kung ako ay malimutan, kahit sa awit ko man lamang, iyo sanang matandaan bago tuluyang lumisan na minsan ang minahal ay ako. Thank you. Gaano kahalaga ang kantang yan sa pagpasok mo sa mundo ng teatro? Siguro, dun ko na-channel yung living or like, yung ma-offer ko when it comes to performing, yung legacy na I will be leaving whenever I'm in or out the theater, or kahit sa performing lang, like not in the theater world, but in performing, sa stage, sa bawat natutungtungan kong stage, na kung hindi na ako umaawit, or may mga times na hindi na ako umaawit, especially right now, kaya I really relate, na kahit man lang sa moment na tumugtog, or moment na kumanta ako, tumagos yun sa puso ng bawat na nanonood. Kaya I really, whenever I perform, I really make sure na I really connect with the audience. I really put a mark on the audience na even if I'm not opening my mouth right now, you can still hear me singing and remember my voice. Yung original song by Celeste Celeste Villachi, nakasalamuha mo or nakilala mo like sina Miss Valdez? Yes. Kung babalikan mo yung mga moment na kausap mo siya, ano ang mga insight niya na binigay sa iyo upang baunin mo sa pagpasok sa mundo ng teatro? Well, hindi ko masyado na-interact. Actually, it happened nung EDSA. It's a celebration dun sa may White Plains. Sa akin na atasan ng production, kantahin ko yung Saranggola ni Pepe ni Celeste Legaspi nung mismong event. So, ang payo lang
ni Miss Celeste is to really enjoy and really sing your heart out with a purpose. Kasi siya dapat ang kakanta eh. Correct. And lahat ng mga kasabayan ko doon, may name. Nung pumunta ako ng parking area, sabi nila sa akin, sino ba yung artist? Siyempre, I'm like, ako po yung artist. Kasi hindi naman ako kilala. Let's be honest. I'm still not in the... Malayo na pero malayo pa. Ngayon, kasabay ng paglaya, kasabay ng kalayaan na binigay sa'yo ng magulang mo. Nandun na ba yung kalayaan na ikaw ay umibig? Of course. Of course. Actually, napansin ko yan sa parents ko. Medyo lumuwag na rin sila when it comes to dating. Actually, nung in-open ko na sa parents ko na I was dating someone, they are very open na eh. Hindi na siya before na parang, hindi mag-aral ko muna. Hindi magtrabaho ko muna. Hindi na siya gano'n. So, parang siya, okay, kilalanin mo mabuti. Anong pangalan? Tahasang tanong, kumusta ang puso mo ngayon? Single? Isang shot. Committed? Ano estado ng puso ngayon ni Ka? Estado ng puso ko ngayon? Single. I'm single right now. And yun nga, kakatapos ko lang ng isang dating phase. Recently, very recent now. I think that's around 2 months, 2 to 3 months. Sayang, but like, if it's the will of God, or if ipagkakaloob ng universe, or ng Diyos. Ano ang iniwang bakasyon niya sa pagkatao? When we ended, medyo masakit. Okay. Kasi, after a long while, syempre, nagbabaka ulit ng walls mo eh. Pero at the same time, parang, sayang. So, tas parang, medyo na ano lang ako na, nagbaba na ako ng walls this time, pero bakit hindi nag-work out? Kung siguro we tried harder, or we found ways to really make it work, sana naging okay. Sa tingin mo, sino ang hindi handa pa sa inyong dalawa sa pamamaraan ng sakripisyo ng relasyon? Siya. Aminado siya. He's very transparent, and I'm very grateful for him na sobrang transparent niya with what he feels. And early stage pa lang naman, so hindi siya sobrang grabe. Pero syempre may kirot pa rin. Kasi umasa kayo eh. So, thankful na lang ako na he was transparent the whole time. And when he finally made the decision to end it, okay na, kailangan ko tanggapin. Kahit, alam mo yun, Masakit siya. Masakit siya. At the same time, ayaw mo pa. Pero, the moment that he did try to really end it na. Mula dyan sa karanasan na hindi naging okay na relasyon, nagbago ba ang konsepto mo ng pag-ibig? Siguro, if the right person will really, if he really is the right person, it's not gonna be this complicated. And medyo, nagano na rin, may dumating din sa point na sumagi sa isip ko na, huwag na lang kayo muna huwag pumunta sa dating scene. Isang sakit. Namin nakapagod na kumilala. And we ended okay naman. May part sa akin na, Lord, if we meet again, hopefully handa na siya ulit. Or if we don't, sana yung makilala ko, handa din. Hindi na yung urong-sulong. Oo. Kasi nakapagod talaga kumilala. Ano ang kantang gumirage ko sa isip at puso mo ngayon na pwede mong kantahin yung linya ng kantang mo? This song is, I sang this song to him, It's Now That I Have You. So, kinanta ko sa kanya. Because that's what I felt that moment. Balikan lang natin po, no, yung panahon na siya ay masaya ang puso niya. So, kahit akapela lang yan. You open the door, let the sun shine in. My life will never be the same again. Now that I have you, everything just seems so right. Now that I have you, I'm alive. You are the song that I've been singing my whole life through. I'm living in a brighter world now that I have you. Ano sasabi mo, masarap ang mahal? Oo. I am a lover girl. Sa pag-uusap natin to, hindi pa nagbabago ang konsepto mo ng pag-ibig. Yeah, I still believe in love. Offer in this world, it's love. With love, there's peace. With love, there's hope.
There's dreams. That's why kanina pinilit. Pangarap o pag-ibig, di ba? Yeah. Ipinilig ko, pag-ibig. Correct. Kasi pag may pag-ibig, may pangarap. Correct. Doon mo siya na-channel. Doon ka kukuha ng lakas sa loob na if you love what you do, you will reach your dreams. So, I still believe in love, especially romantically. Yeah, of course. I still hope na I will find my Prince Charming. This princess will find this Prince Charming. Kung gagawa ka ng kwento ng panibagong buhay mo, naisip mo ba na may kapatid ka na sa bagong kwentong lilitay mo? If I'm gonna, I'll be the narrator or the Yeah. writer of the book. Kung magkakapatid ako, I feel like, yes, I want that sibling to be an older brother. So that I will, kung parehas kami ng pagpapakalaki ng parents, of course, syempre, I can see him as an ideal man wherein I can talk to him about love, relationships, and if may time na, or dumating sa time na ikakasal siya, at least I can see him na with his love of his life na parang, okay, I want my partner to be like my kuya. Parang gano'n. Naging role model siya. Kailan ka babalik? Kailan mo babalikan ang pangarap mo maging isang tao? Well, honestly, hindi ko naman siya binitawan. I'm still there. I am creating music in Hack. I am trying to release a song, producing right now, with my friends na music prod. Gaano halaga na magkaroon ng isang magandang panlabas na kaanya? Mahalaga siya in a way that you should be carrying yourself, your own natural beauty, and you're presentable when it comes to performing. Kasi iba yung nadadala ng confidence eh. Standard of beauty kasi is how you really bring yourself out eh. So, important yun for me. Ngayong nakikita mo na ang realidad ng buhay, namumuhay ka mag-isa, nagtatrabaho pa sa isang pribadong kumpanya, ano ngayon ang sa tingin mo ang nadagdag ngayon na natututunan mo sa sarili? Mag-budget. You only have your own. Na hindi ka aasa sa iba. Like self-built. And sometimes you really have to reward yourself, but really not to na mapasobra. Because yun nga, sabi naman ko, balance. Yun talaga, balance lang. Balance lang. Ikaw, ano ang nais mong ibahagi sa mga nanonood na bilang isang nag-iisang ina? Ano ang mabuting naibulot sa iyo? At sa tingin mo, ano naman ang hindi magandang naibulot ito na gusto mo na sana itama ng pamilyang mayroong nag-iisang ina? Dadating at dadating yung araw na you really have to stand on your own. And decide for yourself, stand up for yourself, make ways for yourself. Maganda siya in a way na you're not gonna be so dependent to the people around you. Hindi naging magandang dulot ng pagiging mag-isang anak. Siguro sometimes when you're thinking too much or nahihirapan ka to really express yourself, syempre ikaw lang mag-isa eh. Minsan kasi, well, naranasan ko rin na mahihiya ako sa parents ko. Especially pag-usapang love life, pag-usapang anxiety sa school, kasi sasabihin ng mga ko, arte lang yan. Kasi I know parents, may ganyang mindset yung mga parents. Siguro yun yung mahirap na since wala ka naman, or sa friends mo naman, hindi ka sure kung really okay silang pag-expressan ng feelings, diba? Mahirap yung kinikimkim mo sa sarili mo, yung pinagdadaanan mo. Kasi all of a sudden, you will just burst. And you will just, masakit siya in a way na, hindi siya healthy in a way na naiipon sa'yo lahat ng mga problems mo. Na instead of you letting it out, seeking for help. Mahirap din mag-isa kasi, dami ko sinabi sa mag-isa, di ba? Kasi ito yung struggle ko eh, before na nahihirapan ako mag-open up sa parents ko. And syempre mag-isa kang anak, hindi mo naman makikita na wala kang basis na, ay, inopen ni kuya to, tapos nagalit sa mama, hindi ko ni-open yan. Walang ganun. So, it's all you. Basically, it's just all you. Kumbaga, sinasabi mo na lahat ng mga katulad mo na nag-iisang anak, maging bukas. Yes. Para mas lalong maunawaan mo at mas lalong magabayan ka sa tamang
landas na gusto mong tahakin sa buhay. Sana po, no, kung may katulad ng Kat na nag-iisang anak at kayo pa may pinagdadaanan, marami pong option po tayong pwedeng gawin. Kat, hindi ko pa kakawalan ang ganitong panayam kung hindi ko maririnig ang boses mo na kantahin yung awit ng buhay mo. Ano na ang bagong awit ng buhay mo? Siguro, as a Disney princess, it's also my anthem ever since. And it's part of your world. It's me seeking more of learning new things, being exposed to new journeys, and being part of that world na I really dream of. Okay. So, maaari bang marinig namin kahit kapirasong linya ng kantang yan mula kay Kat bilang pagsasara ng aming panayam sa pahina ng Kwentong Pilipino. Okay. I wanna be where the people are. I wanna see them dancing, walking around on those, what do you call them? Oh, feet. Flipping your fins, you don't get too far. Legs are required for jumping, dancing, strolling along down the, what's that word again? Street. Up where they walk, up where they run, up where they stay all day in the sun, wandering free. Wish I could be part of that world. Maraming salamat, Kat. Thank you so much. Bago tayo magpaalam, nais ko munang bigyan ka ng pagkakataon na mag-imbita kung saan kanila mapapanood at masusundan upang pakinggan ang iyong ginintuang boses. Okay, hi everyone. I am Kathleen Shuengat El Quinto. I am a singer, a performer, a theater artist, and also a commercial model. So you can follow me on my page, the Facebook page ko, Kathleen Quinto. Also on my Instagram, Kathleen L. Quinto. So yun muna for now. So Facebook and Instagram. I do events as well. You can book me through my page if you want me to sing on your events. Sa birthdays, pwede rin sa weddings. Yeah, I do lounge. I do jazz as well. Lounge singing or jazz singing as well. You can also watch me sa RJTV, though wala pa akong scheduled comeback sa magiging guesting ko sa RJ, sa Let's Groove, RJTV every 8 p.m. Thursdays sa Dusitan Hotel Makati, Hotel Manila, Makati City. Yeah, I think that's about it. I do Madison events as well. If you want to book us at Madison, just contact Madison Events. Thank you. Okay, Kat, maraming salamat sa pagiging bahagi sa isang panibagong pahina ng Kwentong Pilipino. Thank you so much. At hanggang dyan na lamang po ang aming pag-uusap ni Kathleen Quinto hanggang sa muling paghahatid ng pinakabagong pahina ng Kwentong Pilipino. Hanggang sa muli nating paglalahad ng mga Kwentong Pilipino. Asa sa bawat